So yun mga kababayan, no? So alam naman po natin yung ginawang paninira nga po ni Amy Marcos dito po sa kanyang kapatid na si PBBM, di ba? So ngayon napansin nga po natin no na ang dami po talaga nagalit ng mga loyalista na pati mga PBBM supporter po kay Amy. At ako naniniwala po ako na imbis na ito po ay mapasama sa presidente, anong nangyari pa dito, baliktad. Mas lalo na pasama pa nga po dito si Amy Marcos. So ngayon meron ako nakita dito no, nag-upload ng video at ang sinasabi niya nga dito na siya daw po ay dating security ng mga Marcos. So ang point dito, so kung siya po security ng mga Marcos, so alam niya kung paano po kumilos at anong klaseng buhay nga po meron ang pamilya Marcos nung nabubuhay pa nga si Apo Lakay. So ito yung ano may video tayo dito. So ito yan. Si Kuya. Retired na to retired. Magandang hapon, magandang gabi sa inyong lahat. Wait lang. Sana po. Yan siya. Okay. So ito, panoorin natin to, didirectionan lang natin to saglit. So, hindi naman magka-copyright yan kasi pinapashare niya nga yan. O sige, so, panoorin natin to sige. Mapanood nyo itong mensahe. Magandang umaga po, magandang hapon, magandang gabi sa inyong lahat. Sana po mapanood nyo itong mensahe po sa inyong lahat regarding yung sagot ko sa mga sinabi ni Madam Senadora Amy Marcos kahapon. Nasyak po ako kasi hindi ko akalain na magagawa niya yan. Kasi kilala ko yan, magmula ng 11 years old po yan. Ma'am Senadora, magmula nung high school ka, parati tayo nagkikita sa Malacanang dati. Nagkasama pa tayo ng 5 years sa Kingston, New Jersey, nung nag-aaral ka sa Princeton University po, kung maalala nyo. Nung nag-aaral ka sa Princeton University, halos 24 hours tayo nagsasama sa isang bahay. Actually, ano yan Ano to Totoo yan na si Amy Marcos po, no, sa Princeton nag-aral. Nakasulat po yan sa biography nila. Sa loob ng 5 taon na nagsama tayo, hindi lang yon. Magmula nung bata ka, nung 11 years old ka, Miss Amy, ang tawag ko noon. Now, Honorable Senator Amy Marcos. Alam mo, Senadora, hindi ako dapat magsalita. Pero parang nasaktan ang dibdib ko yung sinabi mo kay Master Bunget, now PBBM. Hindi ko kalain na sisirain mo yung kapatid mo. Kadugo mo yan Hindi ko kalain, ma'am. Unang-una po, dapat ikaw ang head ng family kasi ikaw ang panganay. Ngayon ko lang nalaman po na nag-ibang pagkaugali mo. Hindi ko akalain po. Baka nahagip ka ng mga malalang typhoon. Baka amlingan ka kung nada Ilocano. Ang nasaktan po ako, yung sinabi mo, malala. Hindi naman totoo yan Kilala ko yan si Bunget. Kilala ko kayo. Kilala ko si Irene. Kilala ko si yung bunso. Si Miss Amy. Kilala niyo ko lahat. Maraming akong remaining na naiwan na dakilang niyayayo ng Malacanang. Wala nang iba. Ang kasama ko dyan, si Manong Willie. Ayan. Si John Barris. Ayan ang mga original na nagmamahal talaga ng tapat sa inyo. Ngayon, kung naalala nyo, tuwing election po, nung tumakbo ka ng senador, noong 2019, nag-resign ako sa trabaho ko sa Amerika para tutulungan kita and you hire me as political security na nagkampanya sa inyo. Maski wala akong sweldo, hindi ko nagreklamo. Yan ang pagmamahal po. Hindi ako mukhang pera. Sana po, isipin nyo naman mabuti po. Kapatid mo yan. Kadugo mo yan. Eyewitnesses. Kayong tatlo, napakasayanan ninyo noon. Nung bata pa kayo.
5 years old si Irene, 8 years old si Bunget, 11 years old ka, ma'am. Napakasaya ninyo nung araw. Napakasaya. Kung saan ka pumunta, party dito, party dyan. Ha? Napakasaya. Hindi ko akalain na ganito ang nangyari. Hindi ko alam kung anong nangyari. Baka na bagyo, baka na Typhoon Uwan ka, na Typhoon Yolanda ka. Pero sana, ma'am, huwag naman ganyan. Ganyan sana. Para itinuturing ko na kayong mga anak ko. I am 81 years old na po na naglilingkod pa rin sa pamilya ng Marcos hanggang ngayon. Huwag kayong magagalit po. Itong mensahe ko para sa inyo po. Kasi mas matanda ako sa inyo, I consider myself as your stepfather kung tutuusin. Advice ko lang, ma'am, mahalin mo yung mga kapatid mo. Ako rin, panganay ako sa pamilya, ma'am. Siyam kami magkakapatid. Pero hindi kami nagsisiraan. Kung pwede mong takpan yung kapatid mo, takpan mo. Ganyan yan. Blood is thicker than water. Yan ang sinasabi nila. Mga kababayan na nakikinig, itong kapatid nyo, lolo nyo na nagsasalita. Galing po sa puso ko itong mensahe ko para sa kabutihan ng bayan natin. Isipin yung mabuti kung tama yung sinasabi ni Senadora Amy. Mag-isip kayong mabuti po. Kasi parang hindi ko masasabing nababaliw na yata. Ma'am, nababaliw ka na yata. Hindi, baliw talaga yon. Nabaliw talaga yun dahil sa kanyang interest sa politika. Tingnan mo, no, ganyan po talaga kasama to, no? Dahil sa kanyang ambisyon para maging presidente ng Pilipinas o vice presidente ng Pilipinas, nagawa niya siraan yung buong pamilya niya. O, di ba? Baka kumain ka ng Oo nga, tama. Para mas magandang word to, politics is thicker than blood. Para kay Amy Marcos. Totoo nga, Amy Mangusin ang puta. shrimps. Kasi allergic ka ng shrimps. Alam ko yan. Kaya, mga kababayan, isipin yung mabuti, analyzin yung mabuti, yung mga sinabi ni Amy na paninira sa kapatid niya. Wala pong katotohanan yan. Nasa tabi ako ni BBM yan. Alam ko kung anong gusto niyang makain. Nilulutoan pa namin ng kambing yan. Walang bisyo yan. Nagiinom lang, kuminsan. 2 San Miguel Lights after the campaign. Kung sakali man after the rally, maginuman kami. Maginuman kami, pati bodyguard. Ganyan ang pagtuturing niya yung mga nasa tabi ng BBM yan. Hindi matapobre yan. Hindi nagagalit yan. Hindi ko pa narinig yung 3 magkapatid na nagmumura. Ngayon din si Amy. Hindi naman nagmura si Amy. Pero nagsabi na lang kasi ng nalingan. Yan ang masasabi ko lang po. Yan ang natututunan niya sa mga Duterte. O, di ba? Lastly, kung mapapanood mo itong mensahe ko, Senadora, pati yung kaibigan mo diyan sa Subic, nag-uusap kami, napakabait mo. Kilala mo yan. Financier mo ng isa. Yung may-ari ng Sigara Hotel dito sa Subic. Kilala kita mabuti. Yung mga bodyguard mo nga, sina Rolex idol nila ako kasi nandun ako sa tabi parate. Iniilan niya ako. Dito ka man, ganun yan. Mabuti, nandito ka, magpakita ka kay Bosyang. Actually, ang palayo niya sa amin ni Amy is Bosyang. Maraming nakakalam na very close sa kanya. Tingnan mo yan. Nakasama kami. Ang dami kong kasama sa preso noon, ma'am. Delete Colonel Arwisa. Yung anak niya ngayon, personal secretary ni BBM, si Lenny Arwisa. Ang pamilya namin,
sobrang pagka-loyal sa inyong pamilya ng Marcos. Nandito pa rin kami. Nandito pa rin kami. Walang iwanan po. Yan ang pangako ko kay BBM noon. Habang buhay ako, nandito po ako sa likod ng mga Marcos, sir. Magmula ng protesta, Pero ano, nilaglag nyo na si Aimee. Ayan na, ito kasi yung problema kasi mga kababayan. Napatuloy ko lang si Kuya, no? Well, hindi ko talaga sila masisi, no? Kung talagang loyalista sila. Pero minsan po kasi, no, nung nakarang election po kasi, may nakita po ako dalawang klaseng loyalista. May mga loyalista po talaga, no, na ayaw kay Aimee. Kinakampanya talaga nila na huwag iboto si Aimee. Tapos may mga loyalista din naman na kahit ano mangyari, Marcos kami. So ngayon, ang point ngayon natin dito, doon sa mga loyalista, hindi naman lahat, no? Doon sa mga loyalista na bumoto kay Aimee Marcos, ano ba sabi ninyo? Worth it ba yung boto ninyo na panalo si Aimee? Tandaan nyo ha, kulelep si Aimee, number 12. Number 12 si Aimee. Konting kembot na lang sana, laglag sana yan. Kung wala yung boto ng mga loyalista, naglagyan talaga. Ayan point natin dito. Di ba? Si Presidente Bongbong Marcos, hindi niya iniwan ng mga loyalista. Si Aimee, mga kababayan, tinan niyo ha, pamilya niya nga pinagkanulo niya eh. Kayo pa kayo mga loyalista? Sir Takero, binoto mo ba si Baba? Hindi ko binoto yun. Kinampanya ko nga wag iboto yun eh. So yun na yung point, no? Si Aimee Marcos nga, nilaglag na yung buong pamilya niya. Di ba? Nilaglag na lahat eh. Adik daw lahat eh. Siya lang daw matino eh. Sa tingin niyo ba kayo mga loyalista bumoto sa kanya? Ilalaglag niyo ba kayo? Kayong mga loyalista na bumoto kay Aimee Marcos? Hindi niya ba magagawa sa inyo yun? Kung nagawa niya nga sa pamilya niya yun, magagawa niya sa inyo yun. Di ba? nandiyan ako. Alam ni John Paris yan. Kaya, lastly po, Ma'am Senadora, nakikiusap po ako, you are very talented. You are Princeton graduate po. Napakatalino niyo po. Pero, isipin niyo, huwag kayong, ma'am, you know that already, ma'am, you are very, very talented. You are very, napakahusay niyo po. Kaya yun ang last na mensahe ko po. Sana po makakarating pa sa inyo itong mensahe ko, ma'am. And kung sakali man meron akong nasabing mali, tawagan lang ninyo ako. Mapapatunayan ko lahat ng mga sinasabi ko. Hindi ako nagsisinungaling. Kaya, ma'am, kung mariluluod po ako sa inyo, gumising naman kayo. Gumising naman kayo, ma'am. Isipin niyong mabuti yung sinasabi niyo. No, di ba? So ito mga babayan, first hand po ito. First hand na kwento po ito ng isang tao na naging security nga po ng pamilya Marcos dong si Apo Lakay pa yung presidente. Di ba? So, ako ba, no? Pero talaga, pag politika po talaga yun ng ibabaw, walang pamilya. Kasi in the first place, no, hindi naman po kasi ito bago. Pero, bago lang na umabot na pala ito sa presidential na posisyon. Yung away po ng pamilya na yan, no, na mga magkamag-anak, nag-aaway, magkapatid, nagsisiraan, nangyayari na po yan. Dahil po sa politika. Di ba? Example pangalan dito, yung pinakasikat ngayon, yung sa Makati. Sa Makati, di ba? Ito, mayor pa lang, pero nag-aaway na yung magkapatid. Pero ito po yung first time po talaga na nangyari na magkaaway ang magkapatid sa posisyon ng presidente. Di ba? So ang point dito, hindi to bago. Kasi sabi ng mga sabi dito ng mga bobong mga DDS, hindi pa rin ba kayo maniniwala na bangagang presidente? Kapatid na nagsabi, ayun nga eh. Mas lalo kami hindi naniniwala nung si Aimee nagsalita eh. Kasi in the first place mga kababayan, alam naman po natin yung political stand ni Aimee. Kung si Irene nagsalita, baka maniwala pa tayo. Di ba? Kung si Irene nagsalita, at saka yung isa pa, yung Little Amy.
Di ba may Little Amy pa silang kapatid, yung ampon nata yun? Oh. Kung yung dalawa nagsalita na walang alam sa politika, baka maniwala pa yung taong bayan. Pero pag si Amy Marcos pa nagsalita, na alam naman po natin na siya po talaga ay affiliated sa mga Duterte, lalo kami hindi maniniwala. O, di ba? And by the way, bakit ngayon niya lang sinabi to? Tama nga, di ba? Wala naman siyang, o tanong lang po, meron bang media statement si Amy after speech? O, di ba? Wala eh. So ngayon sa makita ngayon natin dito na hindi lang po talaga kay, baliktad nangyari. No? Ito gusto kong sabihin, baliktad yung nangyari. Ibig nga po na nagalit ang mga tao kay PBBM, mas lalo pa silang naawa. Dahil nga po sa kasamaan ng ugali po ni Amy Marcos.